Nagsimula ang series sa mga naganap noong Season 1, kung saan kawawang pinatay ang mga mahinang swordsman, at inabuso ng mga rapist na goblins ang mas mahina na kung fu girl na pinasakang. Kasama din sana si Shinkan na mamamatay at aabusuhin, pero dumating si Goblin Slayer na may dalang apoy na sinunog ang una. Saka din pinagpapatay ang mga manyak na pangit at iniligtas si Shinkan. Sa guild base ng mga adventurers ay nag-uusap sina Shinkan at ang elf na Long Ears. At may mga lalaking nais silang makilala dahil sa kanilang kagandahan. Binati din sila ng iba pang mga members doon na kasama ng bida, saka din sila nagkwentuhan. Kalaunan ay dumating si Slayer na feeling ng mga baguhan ay weird dahil sa kakaiba niyang style at full armor kahit nasa loob ng guild. Nag-usap sila ng kanyang mga kasamahan at maghahunting daw sila ng mga manyak na tiyanak. Agad na nagpunta si Slayer kay Uketsuke at hiningi ang mga misyon para sa pagpatay ng mga goblin. Binati siya ng desk clerk at ibinigay ang maraming misyon para sa mga goblin. Pati na yung mga kinuha ng ibang newbie adventurers para ma-double check niya. Saka din siya bumili ng maraming antidote na gagamitin nila sa misyon. Nagpatulong siya sa mga kasama na lagyan ng marka ang mga healing potion para hindi sila malito sa paggamit. Dahil mga honest, ay binayaran ng mga kasama ni Slayer ang kanilang mga potion. Lumapit ang isang virgin adventurer na si Rhea at nagtanong kung anong ginagawa ng mga bida. Kaya sinabihan siya ni na Reptilian at Slayer na unahing mag-quest ng pagpatay sa mga daga at huwag mga goblin dahil rapist ang mga ito. Saka ito nagpunta sa mga kasama. Paglabas nila ay nabangga ng isang batang lalaki si Shinkan na napaatras at hindi man lang ito humingi ng tawad kaya naiinis ang dwarf. Sinabi na lang ni Lizardman na dahil maraming bagong adventurers ay siguradong marami na namang mamamatay sa quest. Pagsapit ng gabi ay pagod na bumalik ang mga bida mula misyon at puno ng dumi ang katawan. Kaya inutusan na lang nila si Slayer na siya ang magpunta at mag-report sa guild na tinanggap naman ng bida. Pagpasok ni Slayer sa office ay nakita niya ang isang natutulog sa upuan na pinagkamalan niyang goblin. Agad niyang kinuha ang armas para tuliin ito, pero ito lang pala ang batang rookie kanina. Nagising si Uketsuke sa ingay at nagtimpla ng kape para sa bida. Nag-report si Slayer tungkol sa mga goblin na kanilang pinagpapatay sa kanilang misyon na pinuntahan. Narinig itong lahat ng bata na agad sanang isusulat ang mga detalye para sa personal notes. Pero pinigilan siya ni Slayer at sinabing kapag nabasa ng goblin ang mga notes niya ay magiging problema ito. Kinuha ni Slayer ang kanyang share na bayad saka nagtanong kung sino ang bata. Sinabi ni Uketsuke na bagong adventurer ito at nais maghunting ng goblin na siya lang. Kaya nasabi ni Slayer na delikado ang solo mission. Sumenyas ang clerk na huwag, pero dahil walang matulugan ang bata ay tinawag ito ni Slayer na sumama sa kanya. Umuwi silang dalawa sa farm ni Musume na sinabi ng bata na weird daw. Masaya silang sinalubong ng excited na Musume. Napansin agad ng nagbibinata ang umaalog na melon at hindi ito makapagpakilala ng husto sa babae. Sa loob ng bahay ay kinausap ni Musume ang tito nito na patulugin doon si Majutsushi. Pero sinabi ng tito na hindi siya agad nagtitiwala sa bagong solta doon. Lalo at hindi maganda ang pag-aasta at ugali ng bata. Kaya pinatulog na lang ni Slayer ang bata sa inuupahan nitong bahay kubo. Sinabi ni Slayer na natutulog siyang dilatang isang mata at dapat itong matutunan ng bata. Pero hindi daw interesado si Majutsushi na nakatulog na agad. Kinabukasan pagbalik nila sa guild ay sinabi ni Slayer na dapat munang maghunting ng daga si Majutsushi, pero ipinilit nitong nais pumatay ng goblins. Kaya no comment na lang si Slayer na iniwan ito. Nilapitan ni Slayer ang mga kasama at sinabi ni Shinkan na hindi inaproban ang pagtaas ng rangko nito dahil wala daw siyang gaanong napapatunayan sa sarili sa mga tinatapos nilang mga misyon. Dahil lang daw kay Slayer at sa mga kasama nito kaya din siya umaangat sa rangko. Kaya naisip ng iba na subukan muna ni Shinkan na manguna sa misyon kasama ng ibang mas mahina sa kanya. Biglang nagsalita si Majutsushi na lumapit at sinabing mukhang lampas si Shinkan, na nainis naman sa kanya. Sinabihan siya ng lizard na maghunos dili sa pagsasalita. Nainis din ng iba pang mga adventurers na nais siyang suntukin dahil sa kanyang mayabang na pag-uugali kahit na wala pa naman siyang napapatunayan. Mayabang pa rin si Boy Labo na gustong maging Goblin Slayer din. Nilapitan at inakbayan ni Kishi si Majutsushi dahil mayroon itong idea. Sinabing maghunting ng goblin si Boy Labo. Pero ang magiging leader niya sa misyon ay si Shinkan, na ikinagulat ng babae. Kalaunan ay kinausap nila ang leader ng mga blacksmith na dwarf. Nagreklamo ang lasinggo dahil Red Horse lang ang mayroon at walang San Miguel gin na pinainom sa kanila ang boss. Sinabi ng leader ng customer na dwarf na nagpupunta doon ang mga goblin at ninanakaw ang kanilang mga kagamitan. Nakipag-usap si Slayer tungkol sa mga detalye. Pero pinaalala ng elf na si Shinkan ang leader nila sa misyon na iyon kaya hinayaan nila ang babae na manguna sa pagtatanong ng detalye. Sinabi ng customer na mayroon ng mga naunang adventurers ang pumunta para mahunting ang mga goblins pero hindi pa sila bumalik. At mayroon din silang mga kasamang mga babae. Dahil hindi pa sila bumalik ay sinabi ni Lizardman na baka patay na silang lahat na kinagulat ni Majutsushi. Posible daw na hindi lang goblins ang nasa papasukin nilang kuweba.
Sinabi ni Slayer na ang mga base ng Goblin na ganun ay pwedeng aabot sa 30 pataas ang nagtatago ng mga Goblin. Pinaliwanag ng Elf at Dwarf kay Mejutsushi na lahat sila sa grupo ay may kanya-kanyang role at dapat galingan dito. Saka din sila tinawag ni Shinkan para sa pagplano. Pinuntahan nila ang base ng mga Goblin na nasa tabi ng isang tubig. At sinabi ni Mejutsushi na bilisan nilang iligtas ang mga adventurers na gustong mauna. Pero sinabi ni Lizardman kay Shinkan na huwag silang mag-rush at nagtanong ng plano ni Shinkan bilang leader sa misyon na iyon. Bago sila pumasok ay sinabi ni Shinkan sa baguhang adventurer na kailangan muna nilang magpabango ng amoy goblin. Kumakain ng buto ang mga goblin nang hagisan sila ni Slayer ng blade at panahin sila ng elf. Saka di naluhong ni Slayer ang isang gustong umatake. Magkakas sana ng spell ang bata pero pinigilan ni Shinkan. Saka sinabing isara muna ang mga pinto na ginawa ni Elf kaya napigilan ng ibang goblins. Kalaunan pa ay nagrereklamo si Mejutsushi dahil mabagal daw sila sa pag-abante. Pero sinabi ni Shinkan na kailangan nilang mag-ingat dahil delikado ang dungeon na iyon. May nakita silang trap sa taas ng isang pinto. Kaya sinabi ni Lizardman na maghanap sila ng ibang daan. Pero nagalit si Mejutsushi na agad pinuntahan ang pinto na hindi napigilan ni Shinkan. Pagbukas niya ng pinto ay nahulog ang maraming dugo na ikinatakot naman pala ng kunwari matapang na Mejutsushi. Sinabi ni Slayer na alarm ito ng mga goblin. May narinig silang sigaw sa kabilang kwarto kaya agad tumakbo si Mejutsushi para tulungan kung sino man ito. Pagdating niya doon ay nakita niya ang isang babaeng pinaupo at pinapahirapan ng isang nagsasaya na goblin. Natatakot si Mejutsushi na nagpalabas ng apoy mula sa staff nito at sinunog ang goblin. Sinubukan niyang pakawalan ang babae. Pero isang malaking goblin boss ang lumabas sa likod na ikinatakot niya saka pa siya nadulas at natamba. Naglabasan ng iba pang mga goblin na tumatawa at pinaligiran siya para katayin. Nakita ni Mejutsushi ang nakataling babae, saka isinigaw sa mga kasama na trap lang ito. Napana ang dalawang goblin saka umatake sina Slayer at Lizardman at pinagpapatay ang mga malapitang goblin. Inutusan ni Slayer si Mejutsushi na kunin agad ang babaeng nakatali pa rin sa upuan. Sinabi ni Mejutsushi na gusto lang naman niyang iligtas ang babae. Pero ipinaalala ni Slayer na may mga kasama din silang babae kaya dapat mag-ingat si Mejutsushi lagi. Naiinis na pinana ni Elf ang mata ng malaking goblin dahil sa pang-abuso sa babaeng bihag. Saka sinabi ni Dwarf na dalhin nila ni Mejutsushi ang bihag at upuan nito. Muling bumangon ng malaking goblin at patuloy lang sina Slayer at Lizard sa pagtaga ng mga rapist. Napapalibutan sila ng mga goblin kaya patuloy lang sa pagpana si Elf sa mga kalaban at nagtanong sa leader kung anong gagawin. Pero hindi na makapag-isip si Shinkan na na-brain freeze. Kaya sinabi ni Slayer na gamitin ni Shinkan ang Holy Light para malabanan niya ang leader ng goblin. Nagreklamo si Mejutsushi na hindi ito kaya ni Slayer dahil malaki ito. Subalit sinabi ng elf na relax lang siya dahil gamay na ito ni Slayer. Nagusal si Shinkan na nagpalabas ng blinding light na kinasilaw ng mga goblin at ng troll. Saka tumakas ang mga bida pero nagpaiwan si Slayer para kalabanin ang boss na troll. Hinampes siya ng boss goblin ng malaking batuta. Pero nakailag ang bida saka tinapunan ng gas at apoy ang troll saka sinunog ang mukha. Kasama din ng mga minions nito. Tumakbo na si Slayer palabas na hinihintay pala ni Elf at pinatay pa ang dalawang goblin. Natrap ang grupo ni Shinkan sa isang kwarto at napagod sila kaya uminom muna sila ng Red Bull potion na pampalakas. Naalala ni Mejutsushi ang sinabi kay Shinkan na kanyang pinagtatawanan noon na mga bakla sila. Hihingi sana siya ng tawad pero biglang dumating sina Slayer at Elf na hinahabol ng nasusunog ang ulo na kalaban. Sinabi ni Slayer na kailangan niya ng tubig at ng Holy Light spell saka nagtanong kay Shinkan kung kaya pa ito. At sinabi naman ng babae na kaya pa niya ng isang round. Kaya nang pumasok yung pangit na troll ay nagcast ng light spell si Shinkan na kinabulag ng boss ng mga goblin. Saka nagcast ng water spell si Dwarf na pinaliguan ng monster na takot maligo. Kasunod nitong tinapunan ni Slayer ng magic alabok nito ang mukha ng kalaban na nag-react sa tubig. Kaya tumigas ang ulo at balikat ng boss ng mga goblin. Nagawa pang nakahampas ng malaking batuta ng troll na iniwasan ng mga bida saka din agad pinuto ni Lizardman ang kamay ng troll. Saka din tumalon si Slayer na tinaga ang nabasag na ulo ng kalaban na troll. At kitang-kita ito ng napapabilib na Mejutsushi. Mabilis pang pinagpapatay ni Slayer ang mga goblin na natira kasama si Lizardman. Alam ni Mejutsushi na pabigat siya sa ginawa pero naisip niyang hindi pa rin niya marerespeto si Slayer na kahit kayang patayin ng isang troll ay satisfied na lang na mga goblin ang pinapatay. Nag-inuman sila kalaunan dahil sa kanilang tagumpay sa misyon at kumpletong pagbabalik. Masaya ang lahat maliban lang kay Mejutsushi na hindi masaya kaya kinalabit siya ng Dwarf. Sinabi ni Mejutsushi na kung wala ang troll ay kaya din niyang patayin ang mga mas mahinang goblin. Nagkwento ito na mayroon siyang ate na adventurer at hinahangaan. Namatay lang daw ito dahil gumamit ang mga goblin ng may lason na kutsilyo. Kaya nagulat ang mga kasama na hindi inasahan ang masamang karanasan ni Mejutsushi dahil sa namatay na kapatid. Naalala bigla ni Shinkan ang nakasama nitong babaeng wizard noon na sinaksak ng mga goblin at natigok din. Saka panilam utak ng mga goblin.
Naiinis daw si Majutsushi dahil hindi sila tinuruan ng mabuti sa academy. Saka din siya napayuko sa mesa. Nalungkot si Slayer na nag-iwan ng barya pang bayad para sa tutulugan ni Majutsushi. Saka din siya umalis kahit gusto pa sanang kausapin ni Shinkan at Elf. Nang mag-isa na ni Slayer ay tinanggal niya ang helmet at naalala din pala nito na siya ang nag-mercy killing sa atin ni Majutsushi noon sa kuweba kaya siya tinamaan ng konsensya. Sinasanay ni Kishi si Rhea na nahihirapan sa pagsalag dahil malakas si Kishi. Nagreklamo ang bata pero sinabi ng Knight na hindi siya pwedeng magreklamo kapag halimaw na ang kalaban niya. Saka patinamba ng Knight ang bata na binugbog ang shield. Nanunood ang dalawang binatilyo na nilapitan ni Lancer para sanayin niya. Ngunit sinabi ng mga ito na ayaw nilang kausapin ang bastard kay Yuketsuke. Kaya chinismis ni Lancer na chinismis sa kanya ng mga chismosa ang kapalpakan ng dalawang binatilyo. Saka hinabol ang mga ito ng mahaba niyang pantusok ng puwet ng mga batang makulit. Tinuruan naman ni Slayer ang dalawang babaeng adventurer na gumamit ng slingshot kaya nabutasan ang helmet ng target practice. Sinabi ng bida na kapag na-master ito ng mga babae ay malaking tulong na ito sa kanilang grupo kapag nasa laban. Kaya nagsanay nga ang mga babae. Nilapitan ng nagpapasexy at nagpapakyut na Yuketsuke si Slayer at kinausap ito ng kaunti. Nang dumating ang magpapameryenda ay sinabi ni Yuketsuke na pinapakain sila ng masustansya para lumakas. Kaya pinagmeryenda ni Slayer ang mga babae at saka sasamahan sana ng tawagin siya ni Lancer. Nagtanong si Lancer kung nasaan si Senshi na swordsman. Kaya sinabi ni Slayer na nagpunta ito ng kuweba para sanayin ng iba pang adventurer. Tapos inimbitan nito ang bida na uminom ng 2x2 gin dahil alangan namang breast milk. Sa pagsasanay ay nahiga ang mga rookie adventurers na napagod at wala ng lakas. At masaya si Wizard Boy sa nakikitang mga bundok ng katabing babae. Sinabi ni Majutsushi na hindi daw siya believe kay Slayer dahil mga goblin lang na mahihina ang pinapatay nito na dapat basic lang sa lahat ng mga adventurers. Pero sinabi ng isa pang huwag maliitin ang nakamit ng bida. Tinawag sila ni Shinkan na kumain. At habang kumakain ay nasabi ni Majutsushi na kailangan niyang lumakas para makapatay ng maraming mga goblins. Nagkwento si Shinkan na may nakilala siyang wizard na nais maging killer ng dragon. Pinagtawanan ito ni Majutsushi dahil imposible daw ang pangarap nito. Ngunit ipinaliwanag ni Shinkan na maganda ang may pangarap. Pagsapit ng gabi ay nagpaalam na si Slayer kay Musume dahil iinom daw siya kasama ng iba pang lalaking adventurers. Pero bago nito ay sinabihan si Musume na isara ang lahat ng pinto at mag-ingat dahil baka may makapasok na rapist na goblin. Nagpunta siya sa isang bar na hindi sa guild at nakita ang mga nauna ng adventurers. Doon daw sila iinom dahil ayaw nilang machismis ng mga marites sa Adventurers Guild. Umorder sila ng 3 beer. Saka pinagmamasdan ni Senshi ang puwet ng taong kabayo na waitress. Mahilig daw siya sa puwet tapos kinantsawan pa siya ni Lancer na kaya pala palaging tinitignan ang puwet ng knight na babae. Sa labas nang tapos na silang uminom ay nagtanong si Lancer kung saan mag-chi-chick si Slayer lalo na at maraming mga chicks ang kasama nito. Pero goblin ang palagi nitong sagot. Kaya napakamot na lang sa ulo si Lancer. Sinabi naman ni Senshi na normal lang sa kanilang mga lalaki na gustong maging hari ng kanilang domain expansion. Pagkatapos ng mga jokes ay seryosong nagtanungan sila ng kanilang mga pangarap. Sinabi ni Slayer na nais niyang maging hero, magligtas ng prinsesa at maging bayani at maging legendary sa history. Pero hindi ito nangyari. Tulad din pala niya ang dalawa na sinabing gusto nilang maging pinakamalakas sa napiling pakikipaglaban at maging legendary hero. Kaso nga lang ay naging pangarap lang ito dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pero ganun pa man ay nais nilang matulungan ng iba na maabot ang kanilang mga pangarap. Sa mga sumunod na araw, sa isang bukid habang kumakain, ay inanyayahan ni Shinkan si Rhea na samahan siya sa paghahunting para magawa rin nitong mapataas ang rangko. Sinabi ni Rhea na wala siyang gaanong maibibigay sa party pero pumayag sa nais ni Shinkan. Saka sinabi ni Lizardman na may swerteng dala si Rhea kaya naman naenggan niyo ito na tumayo para samahan si Shinkan sa iba pang adventurers na pwede nilang samahan. Sa kanila iniwan ng Lizardman na tuloy pa rin ang kain. Isang hapon sa lugar na inaayos ng mga tao para muling tirhan, ay nakita ng isang farmer ang isang goblin na kanyang agad na pinatay gamit ng pala. Nakita niya ang cave hole na ginawa ng mga goblins na balak niyang may report. Pero biglang inatake siya ng 3 goblins mula sa likod. Narinig sila ng nagsasanay na sina Slayer at ng mga newbies. Kaya agad niyang pinag-battle formation ng mga young adventurers para maghanda ng depensa kung sakali mang dumating doon ang mga goblins. Saka inutusan ng mga ito na kapag hindi siya nakabalik ay malaya ang mga ito na magdesisyon sa kung ano ang gagawin dahil ibig lang sabihin na patay na siya kung sakali. Saka din umalis ang bida. Nakapatay agad ng isang goblin si Slayer at saka din nakita ang mga namatay na mga sibilyan. Dumating si Shinkan na masayang naroon na siya. Pero nalungkot ang babae dahil sa mga namatay na tao. Pagkagat ng dilim ay lumabas ang iba pang mga adventurers. Kasama din ang witch na chicks ni Lancer kaya lagi siyang busog. Narinig nila ang sigawan pa ng mga tao dahil sa pag-atake ng mga goblins kaya sinabi ni Lancer na dapat iligtas nila ang mga ito.
Naisip nilang sabihan ng iba pang adventurers at dahil si Elf ang pinakamabilis ay siya ang umalis para dalhin ang balita. Nagmeeting ang mga bida kung paano nila tatalunin ang mga goblins. Sinabi ni Majo na walang magbabantay sa mga bata. Kaya sinabi ni Senshi na siya ang bahala sa mga ito at ang iba na ang papasok sa butas na base ng mga rapist. Sinabi ni Shinkan na siguradong may plano kung sino man ang utak ng pag-atake doon dahil bakit sila aatakehin ng mga goblin alam nilang lugar iyon ng mga malalakas na adventurers. Binigyang pansin din nila ang mga adventurers na pauwi na mula sa training. Baka ito daw ang target ng mga goblins. Kaya nag-represent si Shinkan na papangunahan niya ang mga rookie adventurers para siguruhin ang kaligtasan ng mga ito. Pumayag ang iba dahil may tiwala sila kay Shinkan at oras na daw para sa tunay niyang test ng pagiging leader ng isang grupo. Kaya sina Slayer naman ang aatake sa central base ng mga goblin. Ipinakita ang ilang mga young adventurers na naglalakad pa uwi mula sa kanilang pagsasanay. Habang nagtatawanan ay nahila ang nasa huli na babae at kaagad pinagkakagat ng mga goblins na hindi na nakalaban pa. Tinulungan ito ng mga kasamang young warriors kaya nahila pa nila ang bata. Pero huli na dahil nagkagutay-gutay na ang katawan nito. Nagagalit ang mga young adventurers pero mas madaming mga goblins ang lumabas sa dilim na ready ng kumain. Samantala sa kinaroroonan ng grupo ni Slayer ay narinig ni High Elf ang pagdating ng maraming goblin papalapit sa kanila. Kaya agad namang naghanda ang mga adventurers para lumaban. Agad na binugahan ni Dwarf ang mga umatake gamit ang alcohol breed spell nito kaya nakatulog ang mga itong bumagsak. Saka ito pinagpapatay ni Slayer na mahilig mangkarne ng mga goblins. Nag-barbecue din si Lancer ng 3. Nagcast ng shield spell si Majo kaya hindi sila nataman ng palaso at magic spells ng kalaban. Tapos nakita nilang may kasamang shaman goblin ang mga kalaban na patawa-tawa pa. Kahit may shield sila ay nagasgasan pa rin ang mukha ni Lancer dahil sa atak ng kalaban. Kaagad pinana ni Elf ang arbularyong goblin at brutal na pinatay ni Slayer ang isa pa. Samantala ay nilapitan ng isang malaking troll ang grupo na binabantayan ni Senshi. Kaya tinawag niya ang mga estudyante para may ituro na fighting technique. At parang si Guts na inislice niya ang katawan ng malaking goblin na nahati at dead on the spot. Ipinakita naman ng mga tumatakbo na young warriors mula sa mas maraming goblins na nang-ambush sa kanila. Isa sa mga ito ang nagtanggal ng helmet kaya nataman ng bato sa ulo at bagsak na tigok. Lalo silang natakot nang makita ang mas marami pang goblins sa mga puno na pinagtatawanan sila na binalak pa silang matamaan ng malalaking bato. Akala nila kung tigok na sila dahil na-corner sila. Ngunit dumating si Shinkan at binulag ang mga ito gamit ng kanyang holy light. Kaya nasaktan ang mga goblins na naalala ang maliwanag na itlog ni Apollo sa Record of Ragnarok. Sinamantala ito ng mga young adventurers na kasama ni Shinkan at pinagpapatay ang mga pangit. Kahit pagod na ay patuloy pa rin sa pagpatay si Rhea at ng mga kasama. Sinabi ni Shinkan na kailangan nilang magpunta sa open field dahil matatalo lang sila sa lugar na iyon kung saan mas malakas ang mga goblins. Natatakot ang bata pero sinabi ni Shinkan na magkakast siya ng protection spell para sa kanila. Marami nang napatay na mga goblins si Shinmai. Pero nakita niyang marami pa ring mga rapist na nag-aabang. Alam ni Majutsushi na hindi niya pwedeng gamitin ang mga magic spells nang hindi nag-iisip dahil masasayang ang mga ito. Nasa delikado silang sitwasyon dahil kada sulok ay mayroong mga manyak. Alam din niyang kapag nahuli sila ay wasak ang mga babae samantalang tigok ang mga lalaki. Naalala niya ang aral na itinuro sa kanya ni Dwarf na huwag maging baro-baro sa pagcast ng spell at mag-isip kung paano maging madiskarte. Kaya sinabi niya sa lahat na tapalan nila ang kanilang mga tenga at magpunta ng kanyang likuran. Nakinig naman ang mga kasama at tinapalan ng kanilang mga tenga. Kaya malayang nagpalabas ng roaring spell si Majutsushi na narinig sa buong kakahuyan. Narinig ng mga kapitbahay ang sigaw niya. At dahil sintanada sa nota ay nasaktan ang tenga ng mga goblins na umatras. Nais pa sana niyang patayin ng tuluyan ng mga goblin para hindi makatakas ang mga ito, pero pinigilan siya ni Shinkan na sinabing umalis doon. Nakinig naman si Majutsushi dahil ang priority nila sa oras na iyon ay iligtas ang mga kasama at ang kanilang mga sarili. Gusto man niyang patayin ang lahat ng mga goblins pero alam din niyang hindi siya tulad ni Slayer. Patuloy naman sa pagpatay ng mga goblin ang grupo ni Slayer. May plano si Slayer para sa mga kalaban pero kailangan muna nilang matakot ang mga ito para mas umatras sa loob ng kuweba. Kaya nagdasal si Lizardman sa ninuno nito at nagcast ng roaring spell na kinatakot ng mga goblin na nagtakbuhang umalis papasok sa kuweba. Sinabi ni Lizardman na babalik din sila kaagad kapag nawala ang spell. Nagtanim si Slayer ng mga spell bombs sa taas ng kuweba dahil alam niyang may lawa sa taas nila. Pinasabog ito ng dwarf kaya napuno ng tubig na sinundan ang mga tumakbong mga goblin na nalunod. Saka gagawin daw nila itong yelo kapag napuno na ang kuweba para tuluyang mamatay ang mga salot. Saka din nag-relax si Lancer dahil bahala na ang mga magician na kasama sa final spell. Kalaunan ng ayos na ay na-promote sa pagiging silver rank si Shinkan na kinausap ng guild merchant. Kaya masaya siya at sinabing gagawin ng kakayahan para magpatuloy. Masaya din si High Elf sa kanyang nakamit. Nalulungkot daw si Shinkan dahil may mga nakatakas na goblin.
Pero sinabi ng elf na hindi nila katulad si Slayer na killer talaga ng mga goblins. Samantala ay nagpaalam na si Majutsushi kay Slayer. Maglalakbay siyang mag-isa para maging mas malakas at maging Dragon Slayer at hindi ma-stuck sa pagiging tulad ni Slayer na goblin lang ang kayang patayin. Naiinis daw siya sa mga goblin dahil sa pagpatay nila sa kapatid pero kahit mapatay man niya ang marami ay goblin pa rin ang mga ito. Dumating si Rhea na nakaayos din para mag-travel. Sinabi niyang sasama siya kay Majutsushi, na nagulat dahil balak lang niyang mag-isa. Pero mapilit ang babaeng elf kaya napakamot na lang si Boy Wizard. Biglang napatawa ng malakas si Slayer sa unang pagkakataon. Saka sinabi nito ang pangalan ng kakilala na pwedeng makatulong sa dalawa sa pupuntahan. At nagpaalam na ang dalawa para sa kanilang paglalakbay. Nilapitan siya ni Musume at napansin na masaya ang bida. At nagtanong kung anong nangyari. Kaya sumagot si Slayer na mayroon magandang nangyari. Habang pinagmamasdan ang dalawang umalis, isang araw ay may dumating na messenger para sa lahat. At maging si Longears ay nakatanggap ng balita ng kasal. Nagpaalam si Lizardman kay Longears dahil hindi na ito makakasama sa party nila dahil akala nila kung ito ang ikakasal. Pero ang ate pala nito ang ikakasal kaya pinalo siya ni Dwarf sa puwet. Inanyayahan sila ng elf at ayaw sana ni Slayer na pumunta. Pero sinabi ni Shinkan na magpunta sila at huwag alalahanin ang mga goblin at kausapin si Yuketsuke na maghanap ng ibang adventurer. Nang tanungin ni Yuketsuke ang edad ng pinsan ni elf ay 8,000 taon na daw itong mahigit. Kaya naiisip niyang paano kaya ang edad niya na mas mababa ang lifespan. Pinakiusapan ni Shinkan si Yuketsuke na bigyan ng time off si Slayer at pumayag naman ito. Ngunit binatukan ng manager si Yuketsuke dahil maging siya ay kasama pala sa iniimbita ni Longears. Kaya puwersahan din siyang pinagbakasyon ng manager para makita ang kasal ng mga elf. Pero binigyan muna ng manager si Slayer ng misyon na gagawin. Kaya mabilis na pinagpapatay ni Slayer ang mga goblin na umatake sa isang simbahan sa araw ding iyon. Saka hinila ang mga pinagkakarne nitong bangkay ng mga goblin sa isang sulok. Binuksan ni Dwarf ang isang basement at doon ay nakita ang mga ibinitin na mga madre at binugbog sa sarap ng mga goblin manyak. Malungkot ang mga bida dahil sa nangyari sa mga madre na naroon. Nag-usap sila at nasabi na nagiging matalino na ang mga goblin sa pag-target ng mga virgin dahil yung mga kumbento pa ang pinupuntahan. Dinala naman ni Dwarf ang tablet na isang mahalagang bagay ayon sa kanilang misyon pero hindi nila maintindihan kung anong nakasulat dito. Dumating si Elf mula sa pag-scout sa labas at sinabing wala siyang nakitang footprints na may tumakas na mga goblins. Pagkatapos ay nag-perform si Shinkan ng healing miracle para sa lahat ng mga naroon na sinaktan ng mga goblin. Napansin ni Elf na bagong spell ito ni Shinkan. Nang ma-promote pala ito ay binigyan siya ng dagdag na kapangyarihan ng kanilang pari. At sinabi ni Slayer na magiging malaking tulong ito sa kanilang party. Pag-uwi ni Slayer sa farm ay masaya siyang sinulubong ni Musume na tinutulak-tulak. Kasabay nito na ipinaalam ng bida na may pupuntahan silang kasal ng kapatid ng ka-team niyang elf. Nagbiro naman si Musume na kaya kung silang dalawa ang ikakasal. Kinabukasan ay nagpunta sila sa magandang bayan na kanilang dating pinasyalan para masubmit ang nakuha nilang tablet sa simbahan na inatake ng mga goblin. Nang ayos na ay excited si Longears na maglibot ng bayan para mag-shopping at bumili ng regalo para sa ikakasal na kapatid. Kasama niya sina Musume at Yuketsuke na mahilig din sa shopping. Sa kapwersahan nilang hinila ang nahihiyang Shinkan na hindi daw sanay. Agad din na nagpunta si Slayer sa simbahan ng Archbishop para ibigay ang mga nakuha nilang tablet sa simbahang inatake ng mga goblin. Sinamahan siya ng isang madre na itinuro ang kinaroroonan ng Archbishop. Muli silang nagkita ng Sword Maiden na kinamusta ang naging kasama ni Slayer na Shinkan. Saka din nagtanong ang Archmaiden kung iniisip na ba siya palagi ng bida simula huli silang nagkita. Pero hindi daw sagot ng lalaki kaya napasimangot ang Archmaiden. Ibinigay ni Slayer ang tablet at sinabing bahala na ang Archbishop dito. Sinubukan itong basahin ng Archmaiden at nasabing parang ancient magic ang nilalaman ng tablet. Sinabi ni Slayer na interesado lang siya kapag may kaalaman itong taglay patungkol sa mga goblins. Sinabi ni Slayer na pupunta siya ng kasal ng kapatid ng kasamahan sa party. At bago siya umalis ay sinabi ni Sword Maiden na mag-ingat sila sa pagtawid sa ilog dahil marami na silang narinig na nalulunod na mga bangka doon. Nang gabing iyon ay nag-enjoy sila sa pag-inom at pagkain dahil sa pista sa bayang iyon. Kinabukasan pa ay nakasakay na sila sa bangka at nagsagwan na paalis ng bayan na iyon. At excited pa rin ang mga babae na nag-uusap tungkol sa kanilang mga nabiling damit sa bayan. Nag-offer si Dwarf ng tinapay na gustong-gusto ni Lizardman dahil masarap ang cheese. Pero tinanggihan nito ni Slayer na gumagawa ng mga palaso bilang paghahanda dahil sa narinig na mga lumubog na bangka sa ruta na iyon. Kalaunan pa ay lumabas na sila sa toll gate ng bayan na kanilang binuksan at saka din isinara. Saka malayang binagtas ang mahabang ilog. Tahimik lang ang ilog at tuwang-tuwa ang mga babae sa kagandahan ng nakikita nilang tanawin. Nagtanong si Slayer kung anong nararamdaman ni Lizardman. Sinabi nitong alanganin na may aatake sa ilalim ng tubig. Pero napagtanto nilang pwedeng may umataking mga kalaban sa taas. Mabilis na pinagdamit ng bida sina Musume at Yuketsuke para huwag maging sexy.
Saka narinig ng elf na mayroong paparating. Kasunod nito ang pagkahulog ng mga malalaking bato mula sa tuktok ng bundok na naroon. Kaya agad na nagcast ng protection spell si Shinkan at ligtas pa rin sila sa paglalayag ng kanilang bangka. Saka pa sila pinatamaan ng ilang mga palaso. May nahulog na lobo na nataman ng palaso. Kaya kinuha ni Slayer ang bala at binigay kay Elf sabay tapon sa wolf sa tubig. At nakapatay pa ng kalaban si Elf gamit ng galing sa pagpana. Inilabas ni Slayer ang mga ginawa nitong palaso at launcher bilang paghahanda sa laban. Samantalang nagusal ng magic spell si Dwarf na may ibinuhos sa tubig at lumabas ang isang water spirit na nagpabilis ng kanilang bangka. Nagpapalipad ng mga palaso sina Slayer at Longhorn at mayroon namang natatamaan ng mga kalaban. Pero sinabi ng lalaki na dahil lang iyon sa swerte. Sinabi naman ni Shinkan na nakakaya pa naman niyang depensahan ang kanilang bangka. May mga nahulog pang malaking bato na nakaya ng barrier ni Shinkan pero inalog sila ng tubig. Saka may bakod sa gitna ng ilog na ginawa ng mga kalaban kaya natigil ang bangka at naipit sila. Naglabasan ng mga goblin at mga trolls na pinagbabato sila ng mga malalaking kahoy. Pero hindi naman nagpatalo ang mga bida. Ginamit ni Dwarf ang nalalaman na magic spell kaya nabuo ang water spirit at pinipilit nitong itulak ang kanilang bangka na umaangat. Naalala ni Shinkan ang mga na-rape na mga madre kaya lumakas ang loob niya at nagcast ng spell. Kaya nagliwanag ang paligid at nalinisan ang kalat na nakabara sa ilog. Sinabayan na ginamit ni Lizardman ang roaring spell nito na niyanig ang paligid kung saan natakot ang mga kalaban na nangagsihulog. Kaya malaya din silang nakaalis. Kalaunan ng ligtas na sila ay tumigil muna sila para maligo. Ginamit ng mga babae ang nabili nilang mga two-piece. At sinabi ni Lizardman na hindi niya alam kung maganda ba ang walang kaliskis na babae pero tingin niya ay maganda pa rin ang mga babae sa outfit nilang iyon. Nagtanong ang mga babae kung anong masasabi ni Slayer sa kanila. Pero hindi interesado si Slayer dahil baka pinuto ng mga goblin ang Junjun nito kaya walang interest sa mga babae. Habang nanguhuli ng mga isda ang mga babae na nasa ilog, ay inaayos naman ng mga lalaki ang gamit at nag-uusap silang dahil nasa lupain na sila ng mga elf ay posibleng hindi na sila basta aatakehin ng mga goblin. Pagsapit ng dilim ay nag-ihaw sila ng isda. Saka sinabi ni Elf na maganda at mabait ang kapatid nitong babae. Ngunit may kayabangan daw ang mapapangasawa nito na pinsan din lang nila. Kaya minsan ay sinuntok ito ni Longears sa mukha. At hindi daw alam ni Longears kung bakit gustong-gusto ito ng kapatid niya. Nagkwentuhan pa silang masaya ng gabi na iyon at puno sila ng tawanan na may epekto sa ating bida. Pero goblin pa rin ang iniisip nito. Kinabukasan ay nagising na lang ang nakaupong bida na hindi naliligo nang may dumating na elf at tinutukan siya ng armas nito. Saka nakita ang mga kasama nitong dwarf at lizardman. Napagtanto nitong sila ang nakalaban ng mga goblins sa ilog at mga adventurers sila kaya itinago ang espada. Sinabi ng elf na inubos daw nila ang mga natirang goblins kahapon. Ipinakita nito ang palaso ng alam niyang si Longears. At nagtanong kung saan tinatago ng mga kaharap ang babae. Nasabi tuloy ni na Lizardman at Dwarf na nagpapogi daw ang elf para sa elf na babaeng mahal nito kaya nagblush ang elf na sundalo. Itinuro ni Slayer ang tinutulugan ng mga babae na agad pinuntahan at binuksan ng elf soldier kaya nakita niya ang mga nakahiga na mga babae. Nagising ang mga babae at namukan ni Longears ang ikakasal sa kapatid na si Morihito. Pero dahil nanilip si Morihito ay napatili ang mga babae. Kalaunan habang naglalakad sa gubat ay nagbatian sina Longears at Morihito na masayang makita ang isa't isa. Sinabi ni Morihito na hindi niya inakalang ganun pala ang hitsura ni Goblin Slayer. Pero mas interesado ang bida sa kung anong balita doon sa pag-atake ng mga goblins. Sinabi ni Yuketsuke na ang mga elf daw ang nakasaksi sa labanan ng mga gods mula sa iba't ibang dimensyon. Katulad ng mga dragons at mga gods. Kaya hindi sikat sa kanila ang mga mahihina na mga goblins. Pero sinabi ni Morihito na mayroong mas mahalagang ancient creature silang bawal saktan at galawin. Pero napansin niyang sa paglipas ng mga araw ay papalapit ito ng palapit sa kanilang nasasakupan. Kaya napatigil si Longears na na-excite dahil totoo pala yung naririnig nilang kwento. Kalaunan pa ay nakarating na sila sa tahanan ng mga elf kaya napahanga ang mga babae sa ganda ng elf village. Sa katuwang-tuwa ang mga babae sa malambot na upuan kung saan tumatalbog ang puwet nila. Naghanda na daw ng pagkain at paliguan ng mga tao ni Morihito para sa mga bida pero mas gusto ni Slayer na maghanda muna kung sakaling may umatake ng mga goblins. Pero sinabi ni Shinkan kay Slayer na dapat din siyang kumain at maligo dahil amoy pawis na ang itlog nito. Pero ayaw pa rin ng bida. Habang nag-aayos ng mga gamit si Slayer ay sinamahan at kinausap siya ni Longears at nagtanong sa lalaki kung anong gamit ng laruan nitong lato-lato. Saka din pinaglato-lato ang dalawang nakatali na bato na parang nagpapahiwatig yata na gustong maglaro. Pero dumating si Moriheim na kapatid nitong ikakasal. Kaya nahiya si Longears na itinapon ang armas ni Slayer at kunwari itutuloy ang pag-aayos ng mga gamit. Hinangaan ni Moriheim ang narinig nitong katapangan ni Slayer at humingi ng patawad sa kung anong kalokohan na ginawa ni Longears. Saka sinabi ni Moriheim na pwede nang itapon ng mga bida si Longears at maghanap ng ibang mas magaling na scout doon.
Pero sinabi ni Slayer na mas gusto si Longears. Dumating yung elf na ginawang change oil dati ng mga goblin. Kaya agad itong nilapitan ni Slayer at sinabing pinatay niyang lahat ang mga goblin na umabuso sa babae tulad ng pangako niya. Kaya naiyak ang elf na babae na feeling satisfied. Nag-usap ang magkapatid ng sila lang at napatanong si Moriheim kung bakit kinakasama ni Longears ang ibang lahi tulad ni Slayer, Dwarf at Lizardman. Gusto ng kapatid na tumigil na si Longears sa pagiging adventurer. Pero ipinaliwanag ni Longears na masaya siyang kasama ang mga ito. At lahat sila kahit magkakaiba, ay pare-parehong iisa ang buhay bilang adventurers. At nag-e-enjoy siyang kasama ang adventurers party. Sinabi pa ni Longears na hindi rin niya alam kung bakit gusto niyang makasama si Slayer kahit nakakaiba ito. Pero hindi daw siya nabuburyong sa piling ng lalaking tao. Biglang nayanig ang paligid at natamba ang isang malaking puno. Kaya agad inutusan ni Longears ang ate na magtago saka din mabilis na sinalo ang kanyang pana at mga palaso na itinapon ng dumating na Slayer. Nagtanong si Slayer kung goblins ang dumating. Kaya sinabi ni Longears na sisilipan ang dumating pero bantayan ang ate nito. Kaya agad tumalon sa sanga ng puno si Longears. Lumabas ang umatungal na ancient creature na isa palang long neck na pinagkamalan ng bida na elepante. Pero sinabi ni Longears na hindi. Kaagad na nagtipon ng mga bida at nakita ang malaking nagwawala na halimaw. Sinabi ni Longears na hindi nila ito basta papatayin dahil mahalaga itong nilalang. Habang naglalakad ang hayop ay nakita nila ang salarin na goblin sa likod ng dinosaur na nagmamaneho nito. Kaya alam na nilang kinokontrol lang ng goblin ang dinosaur. Nagplano silang huwag saktan ng hayop at patayin lang yung nakasakay dito. Nagnervyos si Morihito baka masaktan ang long neck. Pero sinabi ni Longears na may plano na sila. Hinanda ni Slayer ang espada at naglakad para salubungin ang long neck. Pasigaw-sigaw ang hayop samantalang parang cowboy na siga ang goblin. Nagpalipat-lipat naman sa mga punong kahoy si Longears sa kapina na ang goblin rider na nahulog sa lupa saka din nadurog dahil naapakan. Saka nag-roar spell si Lizard na kinaistorbo ng dino at tumigil. Na agad ding pinasundan ng nagcast ng pampalasing na si Dwarf. Kaya nahilo ang dinosaur na nalasing at yumuko ang ulo tulad ng kainuman mo kahapon. Tinapunan ito ng bida ng pansamantalang pampabulag. Saka kinuha ang lubid na tinapon ng mga babae sa kanya. Saka din kaagad na tinali ng bida ang dinosaur sa paa na itinali sa isang puno kaya ito natamba sa lupa. Agad na nilapitan ito ng iba para hindi na makapanira at masaktan pa na ginamitan ng healing spell. Samantalang nilapitan agad ni Slayer ang natigok na goblin kung saan siya interesado. Nagtanong si Morihito na sumunod sa likod niya kung saan natutunan ni Slayer manghuli ng malaking hayop. Pero nagtanong si Slayer kung may iba pang village doon. Sumagot si Morihito na wala, saka muling nagtanong. Kaya sinabi ni Slayer na natutunan niya ang teknik sa ama nitong hunter noon. Muling kinausap ni Moriheim ang kapatid tungkol sa mga kaibigang tao. Ang buhay nila ay maiksi lang at mahihirapan lang siya sa pagpapalem. Kaya sinagot ni Longears na maiksi nga, kaya daw siya nakikisama sa mga tao habang buhay pa ang mga ito. Dahil matigas ang ulo ay pinitik ni Moriheim ang noo ni Longears. Saka sinabing hihintayin niya ang kanyang pag-uwi. Habang nagiinuman ng mga lalaki kasama si Morihito ay pinag-usapan nila ang pagtatayo ng mga goblin ng kanilang kuta sa teritoryo ng mga elf. Kaya nagtaka sila kung nagiging magaling na ba ang mga goblin. Sinabi ni Slayer na walang pakialam ang mga goblin dahil ang alam lang nila ay umatake, magnakaw at mag-rape ng mga babae sa mga village. Nasabi pa ng bida na inakala siguro ng mga goblin na walang alam ang mga elf kaya binabalak nilang pagsamantalahan ang mga ito. Saka nagplano sila ng posibleng paraan kung paano sila aatake. Delikado daw ang paggamit ng bangka dahil pwede silang malunod. Pero sinabi ni Morihito na tutulong siya. Napatanong si Morihito kung gaano katagal kilala ng mga bida si Longears. At sumagot si Slayer na 1 taon at kalahati. Napag-usapan pa nila ang kaunting bagay tungkol sa buhay ni Slayer tulad ng kapatid nitong babae at kung bakit siya naging Goblin Slayer. Tumayo si Morihito pero dahil hindi ito mahilig uminom ay knockdown siya sa tama ng alak. Samantala sa kabilang banda ay nalaman ng Sword Maiden ang nilalaman ng tablet na dinala ni Slayer sa kanila. Pero alam niyang hindi interesado si Slayer kung walang goblin na sangkot. Nagpakuha siya ng papel at tinta kaya inakala ng madre na love letter ang isusulat niya. At napareact ang Sword Maiden na sinabing hindi, kundi ay magpapadala sila ng sulat sa hari ng mga elf para mabigyan sila ng warning. Balik sa elf village kinabukasan ay naghanda si Slayer at nagpaalam sa nakapanti lang at kunwari itinatago ang Kifi na Musume. Pag-alis ni Slayer ay lumabas naman na si Yuketsuke na nagtago din dahil nakapanti lang tulad ni Musume. Sa pantalan sa ilog ay ipinahiram ni Morihito sa kanila ang isang bangka. Binigyan pa sila nito ng elixir at sinabing bantayan ng bida si Longears. Sinabi naman ni Slayer na kung hindi siya nakabalik ay bantayan ni Morihito sina Yuketsuke at Musume. Saka nagpahanda pa ng isang bangka si Slayer. Kalaunan ay nagbangka ang mga bida na agad inatake ng mga goblins na nakakita. Naambush ng palaso at mga bato na tinapon ng mga manyak ang mga nasa bangka at sapul sila. Kaya nagsaya ang mga goblin na inakalang panalo na.
Pero nagtaka sila nang muling gumalaw yung nasa bangka. Pero nasa gilid lang si Slayer na pinatay ang isang pangit. Nasa kasunod na bangka pala ang mga bida at ang nasa unahan ay mga buto na ginawa ni Lizardman gamit ng magic. Tumalon rin si Lizardman paalis ng bangka para samahan si Slayer. May narinig si Slayer na tumakbo kaya binato niya ito ng tali na may bato. Saka din pinatay ang ilan pang mga goblin na nasa paligid. Kasama na niya si Lizardman na patuloy din ang pagpatay sa mga no-match na goblin. Pagkatapos pa ay bumalik sila sa bangka at hindi nagtagal ay nagulat at napapasuka sina Shinkan at Longears dahil sa nakitang nakabitin na mga bangkay. Kaya nasabi nilang marahas ang pag-uugali ng mga goblins. Pagsapit ng dilim ay pinatay nila ang goblin na nagbabantay sa entrance ng pupuntahan nilang gusali. Saka din kinuha ang susi na itinatago nito. Sinubukan nilang buksan ang padlock pero iba yung susi na nakuha nila. Kinuha ito ni Shinkan habang ginagamit ni Longears ang talino sa pagbukas ng pinto. Pinasok nila ang lagusan na dungeon at diretsyong naglakad. Hanggang makarating sila sa isang napakalalim na paikot na daan at palalim ng palalim. Nahirapan pa sila sa pagdaan dito pero dumiretso lang sila sa pagbaba. Pagpasok nila sa isang kwarto ay nakita nila ang tinipon ng mga goblins na dugo at tae para gagamiting laso ng mga goblin na ihahalo sa tubig ilog. Kaya na-shock si Shinkan dahil sa mga nakikita. Sinabi ni Slayer na kailangan nilang magpahinga doon para may lakas sila bukas. Habang tulog ang iba ay tinabihan ni Elf si Slayer at parang girlfriend na sumandal sa bida na hindi naliligo. Sinabi ng Elf na ayaw niya ng mga goblin dahil yucky sila. Pero alang-alang sa tirahan na iyon at kasal ng kapatid na magaganap ay nais niyang mapuksa ang mga ito. Saka sinabihan si Slayer na matulog din para may lakas bukas. Nakangiti si Longears pero natigilan nang makita ang nanginginig pa rin na Shinkan dahil sa mga na-experience. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakahanap sila ng isang malaking pinto. Sinubukan ni Shinkan na gamitin ang hawak na susi at nagbukas nga ang pinto na isa palang elevator. Pumasok sila at sumakay at sa loob ay nagpasalamat si Longears dahil sa tulong ng mga kaibigan. Sinabi ng mga ito na handa sila sa anumang kalaban para matulungan ng High Elf na para sa kanila ay para ng kapamilya. Kaya naman masaya si Longears dahil kahit isang taon lang silang magkakasama ay close na sila. Saka naghanda sila sa paglabas ng pinto dahil alam nilang maraming naghihintay na kalaban ayon na rin sa napapakinggan ng malakas na pandinig ni Longears. Sa labas ay inutusan ng isang shaman goblin ang mga kapwa rapist na goblin na atakehin ang lalabas sa pinto ng elevator. Saka pa nag-cheers ang mga pangit na kalbo na nakahanda sa battle formation nila. Pinalakas ni Slayer ang loob ng mga bida na sinabing hanggat hindi sila natatalo lahat ay mayroon at mayroon silang plano. Sinabi niyang uunahin nilang patayin ang shaman ng mga goblin. Inilabas ni Lizardman ang isa pang klase ng armas nito. Saka din nagcast ng protection spell si Shinkan para sa kanilang lahat. Pagbukas ng pinto ay agad silang lamusong. Sinaksak ni Slayer ang una na tigok agad. Saka pumatay ng isa pa. Pinatay din ni Lizardman ang dalawa pang kalbo. At hindi rin nagpahuli ang malakas na dwarf na pinukpok ang mga kalbo. Pinatay ni Longears ang ilang goblins gamit ng palaso. Saka tinuro ang target nilang goblin shaman. Nakita ni Shinkan na maraming parating na rapist kaya siya nahintakutan na natigilan. Pero nagising siya nang madaplisan ng palaso ang mukha niya. Kaya nagcast siya ng blinding spell na kinabulag ng mga manyak na goblin na nagtakbuhan kaya nahulog. Sinamantala din ito ni Longears at pinatamaan ng palaso ang shaman na nasugatan sa balikat. Ngunit nagalit ito at nagpalabas ng kulay blue na utot. Dahil dito ay nanghihina ang mga tigasin na bida. Nakita ni Shinkan kung paano bumagsak si Slayer, Lizardman, Dwarf at Longears saka inaatake ng mga goblin. Nasaksak si Slayer na nagdugo, kaya naalala ni Shinkan ang nakaraan sa kuweba sa kamay ng mga goblin na walang awa sa kanila. Kaya lumakas ang loob ng priestess na muling nagcast ng spell at lumabas ang malaking kamay mula sa ere na hinawakan ang dugo ng shaman goblin na naikalat sa paanan nito. Dahil gumamit ng holy water si Shinkan at hindi nagsisimba ang shaman goblin tulad mo ay tigok agad ito na bumagsak. Kaya magsimba rin tayo, Lods. Dahil pumatay si Shinkan gamit ng holy magic ay naiyak siya at nanghina. Pero lumapit si Slayer at pinalakas ang babae na sinabing iniligtas sila. Sabay labas ng potion at ininom ito. Agad niyang niligtas ang mga kasama na nakabawi din sa sarili. Binigyan niya agad si Longears ng potion. At armas naman para kay Dwarf na pumatay ng isang kalbo. Nakabawi din si Lizardman at tigok ang isa pang kalaban. Nag-regroup sila at nagcast ng healing spell si Lizardman kaya muli silang lumakas at nakahanda sa isa pang round. Pinagpatuloy nilang pumatay ng goblin at diretso lang sa pagsulong. Inakala ng mga goblin kung na-corner ang mga bida. Pero balak talaga nilang tumalon sa parteng iyon ng tower saka sila nagpahulog. Kaagad ding nagcast ng levitation spell ang dwarf at nakontrol ang paglapag nila. Muli namang nakabawi ang shaman goblin na sinigawan ng mga kawal. Pero naramdaman nila ang pagyanig ng gusali. Saka din lumabas ang rumaragasang tubig mula sa pinto at tinangay silang lahat nakitang-kita ng mga bida sa kinatatayuan. Sinabi ni Dwarf na kailangan na nilang magpunta sa kasal.
Saka pa kinantsawan si Long Ears dahil kapag magpapakasal ito kapag 1,000 years old na siya ay siguradong makunat na. Sa isip naman ni Shinkan ay nagigilty siya dahil sa paggamit ng power na bigay ng pari nila na ginamit niya pang patay ng mga kalbo. Saka pinagmasdan ng mga bangkay ng mga goblins. Pero natigilan siya nang tinuro ni Slayer ang rainbow sa himpapawid. Samantala sa kabilang lupalop ng daigdig ay busy naman sa pakikipaglaban ang mga classes heroes na walang hirap na pinapatay ang mga demonyong nakatakas sa gate ng impyerno. Gamit ang magic sword ay pinasabog lang ng isa ang isang ahas. Pinag-slice naman ng knight ang mga halimaw na parang gelatin lang. Sila pala yung sinabihan ng Sword Maiden tungkol sa nalaman sa tablet na sa araw na iyon magbubukas ang Hades at lalabas ang mga halimaw. Kaya naroon ngayon ang mga classes heroes para huwag hayaan na makatakas ang mga demonyo at maikalat sa mundo. Balik sa Elf Village ay natuloy ang kasal ni Morihime at Morihito na nagsumpaan sa isa't isa. At bilang pagsil ng kanilang kasal ay nagpalipad sila ng palaso. Sinabi naman ni Slayer kay Long Ears na manatili na lang siya sa village nila. Pero sumagot itong para sa kanilang elf ay katumbas lang ng 2 araw sa mga tao ang ilang taon niyang pag-alis. Saka umalis ito para kausapin si Shinkan. Pinitik nito ang ilong ng babae at nagtanong kung bakit malungkot. Saka sinabihan si Shinkan na manalangin sa goddess nito. Kaya nanalangin nga si Shinkan para sa bagong kasal at sinagot siya ng hangin. Nang naging masaya na si Shinkan ay saka na siya hinila ni Elf para samahan ang kasama nilang sina Musume at Yuketsuke na nakadamit din ng gown pang party. Tinawag ni Long Ears ang mga kasama para lapitan ang mga bagong kasal sa harap. Tinanggal ni Morihime ang bulaklak na crown saka din ito ihinigis sa mga babaeng naroon dahil ang makakasalo nito ang susunod na ikakasal. Hindi pa tapos ang ating video mga lods dahil patuloy pa sa adventures itong si Slayer at ng kanyang grupo. Pero kung gusto mong tuluyan natin ang series na ito ay paabutan natin ang ating like sa 500 likes. Kapag naabot po natin ito ay ito na po ang go signal para tapusin natin ang anime na ito.